Ako si Daniel Vergara, isang simpleng tao lang na pinalad na mabuhay sa lungsod na hindi natutulog. Sa gitna ng liwanag ng mga gusali at ingay ng mga kalsada, doon ako lumaki at natutong lumaban. Hindi ako ipinanganak na mayaman at wala ring koneksyon sa mga malalaking pangalan. Ang meron lang ako noon ay katawan na laging pagod, tiyan na madalas walang laman, at mga mata na bihirang tumikit sa tamang oras. Hindi ko malilimutan ang unang gabi na halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang gutom. Ang pakiramdam na para kang lumulutang pero hindi sa saya, kundi dahil wala ng lakas ang katawan mo. Tsaka may mga gabing pinipilit kong manatiling gising, inaasahan na baka bukas may konting liwanag. Ngunit sa lahat ng iyon, may nakatago ring pag-asa. Isang pangarap na kahit pilit tinatabunan ng gutom at puyat, patuloy na bumubulong. May paraan para umangat. Doon nagsimula ang kwento ko. Isang kwento ng gutom, puyat, at sa huli, tagumpay. Minsan pakiramdam ko parang aulit-ulit lang ang bawat araw. Gigising akong mabigat ang katawan. Ramdam ang pagod kahit kakasimula lang ng umaga. Pagbukas ko ng mata, unang mararamdaman ay hindi sigla kundi kirot sa tiyan. Gutom. Wala na namang laman ng ref. May nakatabing instant coffee pero wala nang gatas o kahit tinapay man lang. Nilalago ko na lang ang mapait na timpla para may laman kahit konting sikmura. Habang naglalakad papunta sa trabaho, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ito dahil malayo ang opisina kundi dahil wala talagang enerhiya. Sumasabay pa ang amoy ng mga karinderya sa kanto. Ang halimuyak ng pritong tuyo at sinangag parang paalala na wala akong makakain. Nainis ako sa sarili ko pero sabay tatahimik. Wala akong magagawa kundi tiisin. Pagdating sa opisina, napapansin ng mga kasama kong pamumutla ako. Isang beses nilapitan ako ni Marco, kaibigan ko sa trabaho. "Daniel, kumain ka na ba? Para kang mapapasawsaw diyan," sabi niya habang nakatitig sa akin. Okay lang pre, mamaya na lang siguro." Sagot ko, pilit na nungumiti. Hindi ko kayang aminin na wala akong pambiling almusal. Ayokong magupang kawawa. Kaya't ang ginawa ko, tinabunan ko ng trabaho ang gutom. Ngunit habang tumatagal, ang kawalan ng tulog naman ang sumasakit sa ulo ko. Kinukuha ko lahat ng overtime para lang madagdagan ng kita. Pagod na pagod ang katawan ko. Pero sa isip ko, mas nakakatakot ang wala kang pangbayad ng renta. Kaya kahit labag sa katawan, tinatapos ko ang mga report, nagkukumpuni ng mga papeles, at madalas umaabot ng hating gabi bago makauwi. Isang gabi, halos makatulog na ako habang nakaupo sa harap ng computer. Narinig ko ang boses ng supervisor. "Daniel, sigurado ka pa ba dyan? Halata sa'yo, puyat na puyat ka na. Baka magkamali ka ng encode." Napatingin lang ako. Pinilit ngumiti. "Kaya pa. Sayang din ang oras kung uuwi ako agad." Pero totoo ang sinabi niya. Hindi ko na rin halos mabasa ang nasa harap ko. Gumuguhit ang mga letra, parang sumasayaw. Na-realize ko, hindi na nga ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa sobrang puyat. Pero kahit ganun, pinilit ko pa ring matapos kasi kailangan. Kinabukasan, hindi lang gutom at puyat ang problema. May sumulpot na panibago. Si Mang Cesar, ang landlord, kumatok ng malakas sa pinto ng inuupahan kong maliit na kwarto. "Daniel, ilang linggo nang delayed ang bayad. Hanggang kailan mo balak mag-abang?" Binuksan ko ang pinto, nahihiya. "Pasensya na Mang Cesar, konti na lang, babayaran ko rin." "Konti na lang? Ilang beses mo na yung sinasabi. Kung hindi ka makabayad ngayong linggo, maghanap ka na ng malilipatan." Tumango na lang ako, hindi makasagot. Sobrang bigat ng pariramdam. Habang nagsasara siya ng pinto, pakiramdam ko lumiliit lalo ang mundo ko. Gutom na ako, kulang ang tulog. Tapos, wala pang kasiguruhan kung saan ako titira sa mga susunod na buwan. Dumagdag pa.
Ilang araw lang matapos iyon, tumawag ang isang kumpanya kung saan ako nag-apply ng mas mataas na posisyon. Akala ko, ito na ang sagot. Pinaghandaan ko. Kahit wala pang maayos na suot, inupahan ko lang ang lumang polo sa kaibigan ko para may presentableng forma. Nagdasal ako bago pumasok sa interview. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng email. Maikli lang ang nilalaman. We regret to inform you. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, parang wala palang halaga. Ang pangarap kong makaahon, naisip ko baka hindi talaga para sa akin. Umuwi akong wala sa sarili. Sa maliit na mesa sa kwarto, nakatitig lang ako sa kisame. Ramdam ko ang kislot ng tiyan na kumakalam pero wala na akong lakas para maghanap pa ng pagkain. Sa isip ko, bakit ganito? Bakit parang kahit anong gawin ko? Kulang! Isang gabi habang nagbibilang ng pera, napansin kong hindi sasapat para sa lahat ng bayarin. Kuryente, tubig, renta, lahat sabay-sabay. Napahawak ako sa ulo ko. Pakiramdam ko sa sabog. Muli may kumatok. Kaibigan kong si Marco, dala ang plastik ng ulam. Daniel, kumain ka muna, kahit konti. Nakita ko ang adobo sa loob ng supot, pero nahihiya ako. Pre, huwag na. Hindi naman ako sanay humingi. Hindi ka humihingi. Ako ang nag-aalok. Alam ko ang pinagdaraanan mo. Napabuntong hininga ako at tinanggap. Habang kumakain, ramdam kong may luha na gustong kumatak. Ang simpleng pagkain, parang napakalaking biyaya. Pero kasabay nito, bumabalik ang pakiramdam na walang kasiguruhan ang bukas. Araw-araw ganoon. Gusto kong sumuko, pero hindi ko magawa dahil alam kong wala akong babalikan kung hindi ako lalaban. Gutom at puyat, yun ang naging kaaway ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ramdam kong may bagay pang mas malalim. Ang pakiramdam na wala akong kwenta. Na kahit anong gawin ko, kulang at kulang pa rin. Sa puntong iyon, nagsimula ng mangibabaw ang bigat ng problema. Hindi na lang ito tungkol sa pagkain o tulog. Naging tanong na rin kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng sakripisyo. At doon, nagsimula ang tunay na pakikibaka. Minsan, akala ko sanay na ako sa gutom at puyat. Pero may mga araw na kahit anong tibay ng dibdib, bumibigay din ng katawan. Isang hapon sa opisina, habang nakaupo ako sa harap ng monitor, biglang umikot ang paligid. Hindi ko alam kung panaginip o gising pa ako. Pinilit kong tumayo para maglakad, pero parang hinihila ako ng sahig pababa. Napahawak ako sa mesa. Nanginginig ang mga kamay ko. Narinig ko ang boses ni Marco, nagmamadaling lumapit. Daniel, ayos ka lang ba? Ang putla mo. Okay lang. Baka napagod lang, bulong ko. Pero halata rin sa sarili kong mahina na ako. Hindi ako makatingin diretso. Halos dumidilim ng paningin. Pinaupo niya akong muli at iniabot ang tubig. Hindi ka pwedeng ganito palagi. Lagi kang wala sa sarili. Nanginig ang dibdib ko. Hindi lang sa gutom kundi sa hiya. Ayokong makita nila akong mahina. Pero totoo, lumalala na. Pag-uwi ko, imbis na makatulog, nagpatuloy ang taba sa dibdib. Humiga ako pero walang pahinga ang utak ko. Sa bawat kisap niyang ilaw mula sa labas ng bintana, bumabalik ang mga tanong. Paano kung tuluyan na akong mawalan ng trabaho? Paano kung mapaalis ako sa inuupahan? Paano kung wala na akong balikan? Hindi natapos ang gabi sa paghiga. Nakatula lang ako. Pinapakinggan ang ingay ng trapiko sa labas. Ang bawat busina at yabag ng tao, parang paalala na ako na lang ang naiwan. Isang gabi, dumating ang kapatid ko para kamustahin ako. Hindi siya madalas bumisita pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Daniel, hanggang kailan ka magpapakapod ng ganyan? Hindi ba masisira ka na lang?
Hindi ko alam ang isasagot. Tumingin ako sa mesa kung saan nakakalat ang mga bayarin. Wala akong choice. Kailangan kong magpatuloy. Pero anong kapalit? Sarili mo. Marinin niyang tanong. Natahimik ako. Ang bigat ng tanong na iyon, parang mas mabigat pa sa mga utang na nakalatag. Sumunod na linggo, lalo pang lumubog ang pakiramdam ko. Napansin kong unti-unti na ring nawawala ang mga kaibigan ko. Hindi na ako nakakasama kahit sa simpleng inuman o kwentuhan. Lagi kong dahilan, busy ako. Pero ang totoo, wala na akong lakas, wala na rin akong maipagmamalaki. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagtatalo kay Marco. Dumalaw siya, dala ulit pagkain. Pero iba ang tono ko ng gabing iyon. Daniel, hindi pwedeng ganito palagi. Tulungan mo ang sarili mo, sabi niya. Napataas ang boses ko, hindi ko na nakontrol. Ano bang alam mo? Hindi ikaw ang gutom, hindi ikaw ang pinapalaya sa inuupahan, hindi ikaw ang paulit-ulit na nabibigo. Tahimik siya sandali, saka mahina ang sagot. Tama ka, hindi ako ikaw, pero kaibigan mo ako. Hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Nang marinig ko iyon, parang lalo akong bumigat. Kasi ang totoo, kahit may umaalalay, pakiramdam ko, ako pa rin ang nag-iisa sa laban. At sa lahat ng iyon, dumating ang pinakamatinding gabi. Walang pagkain, walang tulog, walang pera. Umupo ako sa gilid ng kama. Nakayuko, walang lakas para umiyak. Ang katahimikan ng gabi ay parang sumisigaw. Ang tunog ng lumang bentilador, parang orasan na nagbibilang ng oras ng kabiguan ko. Pinikit ko ang mga mata at tinanong ang sarili. Hanggang kailan? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang tao? Ang sikmura kong walang laman, ang isip kong hindi matahimik, ang katawan kong nanghihina, lahat nagkaisa para ibagsak ako. Wala nang kausap, wala nang dumalaw. Ako na lang at ang dilim. Sa sandaling iyon, natakot akong baka hindi ko nakayanin bukas. At doon ko naramdaman ang tunay na lalim ng gutom at puyat. Hindi lang sila pisikal. Sila ay mga anino na unti-unting kinakain ng pagkatao ko. Pagkatapos ng gabing iyon na halos sumuko na ako, napagtanto ko na wala nang mas bababa pa sa nararamdaman ko. Doon nang simula ang kakaibang linaw. Parang sinasabi ng isip ko na kung kaya kong mabuhay sa ganitong antas ng hirap, siguro kaya ko ring bumangon. Kinabukasan, kahit mabigat pa rin ang katawan ko, pinilit kong tumayo at maglinis ng kwarto. Maliit lang na bagay, pero ibang pakiramdam nang makita kong medyo maayos na ang paligid. Doon ko naisip, baka kung unti-unti kong ayusin ang buhay ko, baka sakaling makalapit ako sa liwanag. Isang gabi, nakipag-usap ako kay Marco. Hindi ko na siya tinaboy gaya ng dati. Marco, kailangan kong baguhin ang sistema ko. Hindi pwedeng ganito na lang, sabi ko. Napangiti siya, bahagyang nagulat. At anong una mong balak? Simula ngayon, magpaplano ako. Hindi na pwedeng bara-bara. Kailangan kong matutong maglaan ng oras para sa pahinga at kumain ng maayos. Nagbigay siya ng simpleng payo. Hindi lahat ng laban sinasagot ng lakas lang. Minsan, diskarte ang sagot. Sa mga susunod na linggo, sinubukan kong sundin iyon. Nag-ayos ako ng schedule. Imbes na ubusin lahat ng gabi sa overtime, nagtakda ako ng hangganan. Oo, mababawasan ang kita sa umpisa. Pero kung magpapatuloy ang katawan ko sa pagbagsak, baka tuluyan na akong mawalan ng trabaho. Nagsimula rin akong maghanap ng mga murang paraan para kumain. May mga karenderiya na nag-aalok ng sabaw na libre kapag bibili ng ulam.
Doon ako natutong magtipid at maghanap ng sustansya kahit limitado ang pera. Sa simpleng pagbabagong iyon, nagkaroon ako ng punting takas para muling magtrabaho ng mas maayos. Habang tumatagal, hindi lang katawan ko ang nagbago. Unti-unti nabawasan ang kaba sa isip ko. Nagsimula akong maglaan ng oras para pag-aralan ang mga bagay na dati kong hindi pinapansin. Mga kasanayang pwedeng pagkakitaan. Nagbasa ako ng mga libreng artikulo online. Nanood ng mga video tungkol sa pagbabudget at pagpapatakbo ng maliit na negosyo. Isang gabi, nagkwentuhan ulit kami ni Marco. Daniel, napapansin ko mas buhay ka na mayon. Hindi ka na parang bangkay na naglalakad, biro niya. Tumawa ako na mahina. Siguro dahil natututo na akong unahin ang tamang bagay. Anong susunod na plano mo? Tanong niya. Gusto kong subukang gumawa ng maliit na sideline. Kahit maliit na pagbebenta online para may dagdag kita. Hindi pwedeng sweldo lang ang asahan. Tinapik niya ang balikat ko. Yan ang sinasabi ko. Unti-unti, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Nang simula akong magbenta ng maliliit na gamit online, gamit ang libreng oras sa gabi. Hindi madali, pero bawat maliit na kita ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa. Habang nagpapatuloy, natutunan kong mahalaga ang disiplina. Hindi pwedeng puro puyat at pagod. Kailangan ding marunong huminga, marunong magplano, at marunong magpahinga. Ang dati kong mga gabi na puro pagod at walang direksyon, napalitan ng oras ng pag-aaral at maingat na paghahanda. Dumating ang isang pakakataon na sinubukan kong mag-apply ulit sa ibang posisyon. Mas handa na ako, mas maayos ang itsura ko, at mas malino ang sagot ko sa mga tanong. Hindi ko alam kung makukuha ko, pero ibang-iba ang pakiramdam. Hindi na ako basang sisiw na basta na lang tinataboy ng buhay. Pag-uwi ko, nagkwento ako kay Marco. Kahit hindi ako matanggap, masaya ako kasi alam kong nagbago ako. Ngumiti siya. Hindi mo lang alam, Daniel. Minsan ang pinakamalaking tagumpay ay yung pagbabago sa loob bago pa dumating ang resulta. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang tawag. Tinanggap nila ako. Hindi man sobrang laki ng posisyon, sapat para maging mas matatag ang kita ko. Nang marinig ko iyon, parang gumaan ang lahat. Naalala ko ang mga gabing halos mawalan ako ng ulirat sa gutom. Ang mga gabing halos hindi ako makatulog sa sobrang kaba. Lahat biglang nagkaroon ng saysay. Pero higit pa sa trabaho, ang tunay na pagbabago ay nasa pananaw. Ang gutom at puyat na minsan ay parang mga kaaway, natutunan kong gawing paalala. Paalala na kaya kong magtiis. At paalala na hindi na ako pwedeng bumalik sa dating gulo ng buhay. Nang una kong nakuha ang sweldo sa bagong posisyon, hindi ko agad ginastos. Umupo ako sa maliit na mesa sa kwarto, inilatag ang pera at sinimulan kong hatiin sa mga bayarin at ipon. Sa simpleng hagbang na iyon, naramdaman ko ang kontrol na matagal kong hinahanap. Minsan pa ring dumarating ang pagod, minsan napupuyat pa rin. Pero iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito walang direksyon. Ang bawat oras ng puyat may kapalit na resulta. Ang bawat tipid sa pagkain may kasunod na ipon. Sa lahat ng ito, natutunan kong hindi kailangang malaki agad ang tagumpay. Nagsisimula ito sa maliliit na desisyon, isang oras ng pahinga, isang tamang pagkain, isang plano para bukas. At sa dulo, ang mga maliliit na iyon ay nagiging pundasyon ng mas matibay na kinabukasan. Ako si Daniel Vergara at doon nagsimula ang aking pagbangon. Hindi mula sa biglaang biraya, kundi mula sa maliit na pagbabago, paulit-ulit, araw-araw. Kapag binabalikan ko ang lahat, naiintindihan ko na kung bakit dumaan ako sa gutom at puyat bago ko naranasan ang tagumpay. Hindi pala sapat ang simpleng sipag kung hindi marunong mag-isip at magpahinga. At hindi rin sapat ang puro pangarap kung walang disiplina at tiyaga. Ang pinakamalaking aral na nakuha ko ay ito. Ang katawan at isip ay hindi kalaban.
Sila ang pangunahing kasangkapan para mabuo ang kinabukasan. Noong panahon na pinipilit kong lampasan ang gutom at puyat, akala ko yun ang tunay na tatag, pero maling akala pala. Ang tunay na tatag ay nasa kakayahang aminin na may hangganan ako at may paraan para mapanatili ang lakas sa kabila ng kahirapan. Natutunan ko ring hindi lahat ng tulong ay kahinaan. Noong una, iniwasan ko si Marco dahil akala ko nakakahiya ang makita akong mahina. Pero doon ko napatunayan na may mga tao talagang ipinadadala para gisingin tayo sa katotohanan. Kung hindi niya ako kinulit, baka tuluyan akong nalunod sa sarili kong problema. Ang moral ng lahat ng ito ay malinaw. Hindi maiiwasan ang gutom at puyat sa buhay, pero may paraan para gawing tulay ang mga iyon patungo sa tagumpay. Hindi kailangang manging maraha sa sarili para makaabante. Kailangan matutong pahalagahan ang bawat maliit na hakbang. Ngayon, bawat pagkakataon na nakakaramdam ako ng pagod, naaalala ko ang mga gabing halos wala akong kain at halos wala akong tulog. Hindi ko sila tinataboy sa alaala. Sa halip, ginagamit ko silang paalala kung gaano ako kalayo na ang narating. Ang hirap ay hindi na panghila pababa. Isa na siyang pundasyon kung saan nakatayo ang bagong ako. At kung may tao mang makakabasa o makakarinig sa kwento kong ito, sana maaalala nila na hindi sila nag-iisa. May kahirapan, oo, pero may kapalit din. Ang pinakamahalaga ay hindi tumigil, hindi bumigay, at huwag kalimutang unahin ng palusugan at isip bago ang lahat. Ako si Daniel Vergara at ito ang aking pinangahawakan. Ang gutom at puyat ay pansamantala, pero ang tagumpay ng may disiplina at tamang pananaw ay pangmatagalan. Ang moral ng lahat ng ito ay malinaw. Hindi maiiwasan ang gutom at puyat sa buhay, pero may paraan para gawing tulay ang mga iyon patungo sa tagumpay. Hindi kailangang manging maraha sa sarili para makaabante. Kailangan matutong pahalagahan ang bawat maliit na hakbang. Ngayon, bawat pagkakataon na nakakaramdam ako ng pagod, naaalala ko ang mga gabing halos wala akong kain at halos wala akong tulog. Hindi ko sila tinataboy sa alaala. Sa halip, ginagamit ko silang paalala kung gaano ako kalayo na ang narating. Ang hirap ay hindi na panghila pababa. Isa na siyang pundasyon kung saan nakatayo ang bagong ako. At kung may tao mang makakabasa o makakarinig sa kwento kong ito, sana maaalala nila na hindi sila nag-iisa. May kahirapan, oo, pero may kapalit din. Ang pinakamahalaga ay hindi tumigil, hindi bumigay, at huwag kalimutang unahin ng palusugan at isip bago ang lahat. Ako si Daniel Vergara at ito ang aking pinangahawakan. Ang gutom at puyat ay pansamantala, pero ang tagumpay ng may disiplina at tamang pananaw ay pangmatagalan.